Bakit ako nandito sa mundo? Isang araw merong isang pinakamaliit na kandila sa isang kwarto. At ang lahat ng kandila na nandun ay mas magaganda, mas matataba at mas mababango kaysa sa kanya. At nagtatanong siya sa sarili niya, may halaga ba ang buhay ko? Kung ikukumpara ko ang sarili ko sa lahat ng kandila na nasa silid na ito, tila ba wala akong saysay at wala akong kwenta? Hanggang sa isang araw nawalan ng kuryente sa bahay na yon at pagpasok ng may-ari, siya ang unang nakita. Siya ang unang sinindihan at nag-alala siya, "Nako, maliit na nga lang ako, maikli na buhay ko, tapos uubusin pa ako dahil ako yung unang sinindihan." Pero sa kanyang pag-aalala, laking tuwa niya nang nakita niya na lumiwanag ang buong silid dahil sa kanya. Ang liwanag na meron siya ay nagbigay din ng ngiti doon sa nagsindi sa kanya, at ang laking gulat niya pa, ang lalaking ito ay kumuha ng liwanag mula sa kanya at sinindihan ang iba pang mga kandila. Tuwang-tuwa siya dahil siya ang naging source ng liwanag upang ang lahat ng yon ay masindihan at magkaroon ng kanya-kanyang liwanag. At doon niya naintindihan na kahit maliit pala ako, may halaga ang buhay ko. Ang kwento ng maliit na kandila. Anong matututunan natin mula sa kwento na ito? Number 1, dapat mong maintindihan na hindi ka isang aksidente. Sabi ng Psalm 139 verse 14, "Kahanga-hanga at kamangha-mangha ang pagkakalikha mo sa akin, Panginoon. You are fearfully and wonderfully made." Ikaw ay kagila-gilalas, meron kang intricate design. Hindi ka bunga ng isang malaking pagsabog, hindi ka bunga ng isang aksidente. In fact, the Bible says that you were created in the image and likeness of God. Hindi sa likeness ng ibang creation, kundi sa likeness mismo ng Panginoon. That's why katulad ng Diyos na nagmamahal, matalino, makapangyarihan, shinare niya yung attributes na yun sa atin on a very limited way. Kaya marunong din tayong mag-isip, marunong tayong magmahal, marunong tayong gumawa ng ganitong mga bagay dahil tayo ay create ni God mula sa kanyang likeness and image. At hindi tayo isang aksidente. We have a purpose. There may be accidental parents, but there are no accidental births. The reason why you exist up until today, because you have a purpose. Katulad ng maliit na kandila na yon, kahit maliit siya, napakahalaga niya. Pangalawang bagay, binigyan ka ng liwanag ni Kristo. Sabi ng John chapter 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na lalakad sa kadiliman." The moment ng isang tao ay sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay niya, siya ay magkakaroon ng liwanag, bibigyan ng liwanag at lalakad sa liwanag. Ang liwanag na yon ay hindi galing sa kanya, kundi galing ito sa Panginoon. Na para bang isang buwan, ang isang moon ay walang sariling liwanag. Nanggagaling ang liwanag ng moon sa isang madilim na gabi doon sa sun. At tayo din bilang mga tao ay magkakaroon ng liwanag sa pamamagitan ni Kristo kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. Katulad ng kandila na yun na hindi siya nagkaroon ng liwanag sa sarili niyang abilidad kundi dahil merong nagsindi sa Kanya. Ang pangatlong bagay that we have to understand, nilikha tayo para magliwanag sa ibang tao. Ito po ang isa sa mga purpose kung bakit nilikha ng Diyos tayong mga tao at kung bakit tayo niligtas ng Panginoon, para maging tanghalan ng Kanyang biyaya. Ang sabi ng Matthew 5:16, "Gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit." Mga kapatid, napakasarap kapag tumutulong tayo sa iba. Napakasarap kapag ginamit tayo ng Diyos para magliwanag sa buhay ng ibang tao. Napakasaya kapag tayo ginagamit ng Diyos sa gawain niya at sa mga purposeful na bagay. Kapag nagbibigay tayo ng pag-asa sa ibang tao. Kasi mga kapatid, ito ang purpose ng ating buhay. Katulad ng kandila sa kwento, sa kanyang pagkakatunaw, bagamat siya'y maliit, dahil ginampanan niya ang kanyang purpose sa mundong ito, nagbigay siya ng liwanag sa buong madilim na silid ng mga oras na yon.
Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo nilikha para basta mabuhay, kundi para mabuhay sa layunin ng Diyos. God bless po sa inyong lahat. At nawa ito pong illustration stories natin na ito ay naging isang malaking pagpapala sa inyo. Mag-upload pa po ulit ako ng mga susunod na mga stories dito po sa ating channel sa Past West Stories. At kung kayo po ay interesado naman sa mga Bible study lessons, punta po kayo sa isa kong channel sa Past West para mas maintindihan nyo pa po ang mga biblical lessons na tinuturo natin doon sa channel na yan. Ingat po ang bawat isa. Subscribe!